Sina Goku at Aaron ay nasa tabi ng demonyong si Kagi, na nahimatay at bumagsak sa lupa pagkatapos niyang makipag-deal sa Demon King. Nagpasya si Goku at ang kanyang anak na ilayo siya sa lugar na iyon dahil malapit na siyang mamatay. Kaya nakarating na sila sa kinaroroonan ni Nin. Nakita ito ni Nin at nagalit at sinabi, "At anong ginagawa nitong babaeng ta sa lugar na ito, bakit mo siya dinala dito, nabalitaan ko ang nangyari sa iyo at sa mga demonyong iyon. Gusto ka nilang patayin sa kabila ng mga babala ng aking ama, deserve niya ang kamatayan, wala dapat dito yang babaeng yan. Ako mismo ang papatay sa kanya, tila Goku, hangal ka pa rin gaya ng dati." Papasok si Aaron at sasabihin kay Nin, "Mama, huwag niyo po siyang patayin, hindi po kasalanan ni Papa na nandito siya. Ginagawa niya lang ang sinabi ko sa kanya, sinabi ko sa kanya na huwag siyang patayin." Ang masaklap pa nito, anong pumasok sa isip mo nung naisipan mong iligtas ang babaeng iyon? Hindi mo ba napapansin na paggising niya ay susubukang patayin tayong lahat ng babaeng iyon? Tsaka base sa estado niya nagdududa akong magigising siya, mabuti na lang ganito, ilang oras na lang mamamatay na siya. Hindi mo naiintindihan, dinala ko siya dito para lang iligtas siya sa kamatayan. Hindi siya tulad ng iniisip mo, alam kong sa loob-loob niya, hindi siya kasing sama gaya ng nakikita niya. Naimpluwensyahan lang siya ng negative energy ng mga kasama niya, sigurado ako dun. Bago natin ipagpatuloy, maaaring kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na bidyong ating ipalalabas. Sige anak, tutulungan ko ang babaeng ito at magtitiwala ako sa iyong mga salita, pero sinasabi ko lang sa iyo na kung magdulot siya ng gulo sa atin, papatayin mo siya. Lumipas ang ilang araw pagkatapos nito at sa wakas ay iminulat ng demonyo ang kanyang mga mata, siya ay lubos na naguguluhan. Hindi niya alam kung nasaan siya ng mga sandaling iyon, nakita ng demonyo ang isang babaeng nakatalikod at agad na nakilala, alam niyang si Nin iyon. Pero anong ginagawa ko sa lugar na ito, bakit kasama ko si Supreme Nin, hindi ba ako namatay, siguradong pinatay na ako ng hangal na saya na iyon. Hindi ko maintindihan, hindi ko alam pero nandidiri ako sa babaeng iyon dahil kasama ang hangal na saya na iyon, papatayin ko siya. Sa sandaling iyon ang demonyong si Kagi nang hindi alam kung ano ang nangyayari, sinubukang salakayin si Nin mula sa likuran. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Goku ang ki ni Kagi, agad niyang napagtanto na nagising na ang demonyo. Kaya dali-dali itong pumunta sa kinaroroonan niya, at nakita kung ano ang plano niyang gawin. Hinawakan ni Goku ang braso niya at sinabing, "Anong ginagawa mo hangal at nasaan si Aaron ngayon, siya na daw ang bahala dito." Tatalikod si Nin at napagtanto na sinubukan siya ng demonyo na salakayin, at sinabing, "Alam ko, hindi dapat kami nagtiwala sa kanya, sa unang pagkakataon pa lang ay sinubukan na niya akong patayin. Ito ang napala ko sa pagiging pabaya at pagtitiwala sa mga salita ng anak ko." Ang demonyo ay lubos na magugulat na makita ang saya na hinawakan ng kanyang braso at sinabi niya, "Ano ba, ikaw pala ang nasa likod ng lahat ng ito, bakit hindi mo ako pinatay nang magkaroon ka ng pagkakataon? Nagpasya kaming iligtas ang iyong buhay, pinaintindi sa akin ng anak ko na hindi katulad ng inaakala ko, iniligtas namin ang iyong buhay. Pero inaasahan ko na magpasalamat ka rin sa amin, para lang maintindihan mo na hindi mo kami kalaban. Dahil hindi kami orihinal na lahi ng demonyo tulad mo, hindi ibig sabihin na masama kami. Naiintindihan ko na simula pa lang ay galit na galit ka sa akin nang mapagtanto mo na naging maayos ang pakikitungo ko sa Demon King. At sa oras na iyon ay talagang may plano akong masama, ngunit ngayon ay lubos na naiiba." Narinig ito ng demonyong si Kagi at labis na nataranta, dahil ang mga inaakala niyang kaaway niya ang nagligtas sa kanya, ang mga kaibigan niya naman ay walang ginawa para sa kanya. Sa sandaling iyon, nabawasan ang sama ng loob na nararamdaman ng demonyo sa kanila, sabi ng demonyo. "Okay, naiintindihan ko, ngunit huwag mong isipin na magugustuhan kita sa pagliligtas ng aking buhay, isa ka pa ring hangal sayan." Sa kabila ng sinabi nito, talagang nagpapasalamat ang demonyo sa ginawa nila para sa kanya, at nagbago ang pananaw niya sa kanila, bagamat hindi niya ito ipinakita.
Kasama pa rin nila ang demonyo, ngunit bigla nilang naramdaman ang isang malakas na kapangyarihang paparating. Napaisip si Goku, ano ba itong kapangyarihang nararamdaman ko? Sino ito? Katulad ni Goku, nagulat din ang iba. Sa sandaling iyon ay may lilitaw sa harapan nila at sabihin mo sa akin, ikaw ba ang saya na nakatanggap ng kapangyarihan ng mga demonyo? Ngunit sino ang lalaking ito? Bakit niya ako tinatanong ng ganyan? Napaisip si Goku sa sandaling iyon. Samantala, ang Demon King ay nakadama ng malakas na kapangyarihan at napaisip. Ang kapangyarihang iyon, ang ama ko ba? Hindi ito maaari, mukhang napakalakas ng lalaking iyon. Ngunit ang kapangyarihang nararamdaman ko ay wala kong ikukumpara sa aking ama. Sino kaya ang lalaking iyon? Ano pang nilalang ang maaaring magparamdam sa akin gaya ng ginagawa sa akin ng lalaking iyon ngayon? Laging nagtatagal ang aking ama sa paggising, imposibleng siya iyon. Samantala, sinabi ni Goku sa taong ito na siya si Goku. Nakita siya ni Nin at naisip, ang enerhiyang iyon, ang aura na ipinadala niya ay nagpapaisip sa akin na nakita ko na siya dati. May pinaalala siya sa akin, pero hindi ko maalala kung sino yon. Feeling ko kilala ko na tong lalaking ito. Tinanong siya ni Goku, at sino ka ba? Bakit ka napunta sa lugar na ito? Saan ka galing at bakit pakiramdam ko isa kang makapangyarihan? Ang dahilan kung bakit ako nagpunta dito ay dahil naobserbahan ko na ikaw ay isang kakilakilabot na mandirigma. Kinuha mo ang atensyon ko na pumunta sa lugar na ito para makilala ka, hayaan mo akong magpakilala. Ako si Ian, nakatira ako sa isang malungkot na lugar, kaya naman walang nakakakilala sa akin. Nagulat si Remy na nakatayo sa tabi ng lalaking ito nang makitang nagsinungaling siya sa lahat ng sinabi niya. Napagtanto ni Goku na kakaiba ang lahat ng sinabi ng taong ito sa kanya, kaya sinabi niya sa kanya. Hindi ako nagtitiwala sa iyong mga salita, ang lahat ay kakaiba kung nasa iyo ang lahat ng kapangyarihang iyan. Dapat noon palang sinabi sa akin ng Demon King ang tungkol sa iyo, at gayon paman, hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa isang tulad mo. Lapastangan, anong balak mo? Hindi kita bibigyan ng oras para gumawa ng kahit ano. Sa oras na iyon, inatake siya ni Goku dahil hindi ito naniniwala sa kanyang sinabi. Pero pinigilan siya ng assistant nito na nagsabi sa kanya, mas mabuti pang lumayo ka, Saiyan. Sa pagkakataong iyon, sinabi ni Zoroark kay Remy na hayaan siyang gawin ang gusto niya at sinabi sa kanya ni Remy na okay lang, Saiyan. Nakikita ko na gusto mong lumaban, hindi pa tayo nagkikita ng maayos pero gusto mo na akong atakihin kahit hindi ako dumating na may masamang intensyon, pero ayos lang, Saiyan, na-provoke mo siya, kung gusto mong lumaban ngayon din, sige. Dumating si Aaron sa sandaling iyon at sinabihan ng kanyang ama na huminto, Papa, ang taong iyon ay mukhang isang taong napakalakas. Mangyaring huwag subukang labanan siya, ang mga bagay ay maaaring maging napakasama, hindi mo alam ang intensyon ng lalaking iyon. Sabi ni Aaron pero huli na. Inatake ni Goku si Zoroark, ngunit naghinala siya sa sinabi sa kanya ni Ian. Binalaan siya ni Aaron na huwag, ngunit huli na ang lahat. Inatake ni Goku si Ian sa sandaling iyon, alam niyang nagsisinungaling siya tungkol sa kung saan siya nanggaling. Nagawa siyang tamaan ni Goku at nabangga siya sa ilang malalaking bato sa malapit. Ano ito, nagawang tamaan ng Saiyan si Zoroark, pero hindi pwede yun. Teka, ngayon naiintindihan ko na kung gaano siya kahilig maglaro. Nagawa siyang tamaan ulit ni Goku at sinabing, ikaw hangal, sabihin mo sa akin kung sino ka at huwag kang magsinungaling sa mukha ko, bakit ka ba talaga pumunta dito, sabihin mo sa akin o papatayin kita. Narinig ito ni Ian at bahagyang natawa, nakikita ko, Saiyan, kawili-wili ka. Natutuwa akong dumating ako, hindi ka tumitigil sa paghanga sa akin, nasabi ko na sa iyo na ako si Ian, hindi mo na kailangan pang malaman. Papa, wag mong ituloy, may tinatago yang lalaking iyan, pakiusap, tigilan mo na ang pag-atake sa kanya. Hindi mo maintindihan, anak, hindi mo ba nakikita ang mukha niya, ang lalaking ito ay hindi ang sinasabi niya. Paulit-ulit na inatake ni Goku ang lalaking ito at tumawa lang ito. Nakikita ko na mayroon kang mahusay na kapangyarihan ng Saiyan, binabati kita para dyan, balang araw ay malalampasan mo ang Demon King at iyon para sa isang mortal na katulad mo ay kahanga-hanga.
Kaya lang talaga ako dumating, tama, ang intensyon ko ay pumunta para ipaglaban ka, at alam kong sinubukan mo noong una na pagtaksilan ang Demon King, ngunit sa huli ay pinagsisihan mo ito. Ngunit paano nalaman ng lalaking ito ang lahat ng iyon, sino siya? Nakakailang, pero iniisip ko tuloy na kilala ko na siya noon pa man, pero hindi ako hinahayaan ng memory ko na maalala siya, para bang minamanipula niya ang isip ko, sigurado akong binura ng lalaking iyon ang mga alaala ko sa kanya. Sayan, ano pang hinihintay mo? Atake o kinakain ka ng takot, huwag kang duwag. Sige, kung yan ang gusto mo, gagawin ko. Ginamit ni Goku sa sandaling iyon ang kanyang pinakamakapangyarihang pamamaraan na binubura ang lahat ng bakas ng pag-iral ng isang tao. Hiniling mo ito, ngayon mamamatay ka. Inihagis ni Goku ang kanyang kapangyarihan kay Ian. Napaisip si Aaron, ano bang meron sa tatay ko, napakadali niyang na-provoke ng lalaking iyon, sa ganoong estado ay mas malamig siya kaysa karaniwan. Dapat matuto siyang kontrolin ang kanyang emosyon, kahit sino ay maaaring mag-trigger ng maitim na damdamin sa pamamagitan ng pagpapagalit sa kanya. Samantala, ang kapangyarihan ay tumama kay Ian at ang lahat ay mapupuno ng mga alikabok at siya ay lalabas ng walang gasgas. Sobra na akong nag-enjoy dito, ang katotohanan ay ang iyong mga suntok ay isang mahusay na pampasigla para sa aking katawan. Kailangan ko ng isang tao na magpaparamdam sa akin na isang taong mababa sa isang punto, matagal ko itong hinintay, pero ngayon oras na para tapusin kita. Ngayong sasabihin ko na sa inyo kung sino talaga ako, hindi ko nahahayaang may maiwang buhay pa sa inyo. Gusto mo akong makilala, Sayan, kung gayon, ngayon ay oras na para malaman mo. Talaga bang walang nagawa sa kanya ang kapangyarihang iyon? Mukhang napakalakas ng lalaking ito. Ngunit paano posible na umiral ang isang taong may ganoong kapangyarihan? May kukumpara ko pa nga siya sa Demon King na nakakabilib, sabihin mo sa amin kung sino kahangal. Magpasalamat ka na ako na ang huling taong makikita mo sa buhay mo, dapat mong ipagmalaki ang katotohanan iyon. Mabilis ang iyong kamatayan, kaya sasabihin ko sa iyo ang aking pangalan, ako si Sir Roma.